Sabi na eh, nililipad eh. Sabi na, balik. Kumbaga, gusto mong i-automate yung sarili mo. Oo. Kumbaga, yun yung magiging empleyado natin pagdating ng panahon. Tama. Ako, Gusto mo yung, for example, 10,000 lang, 10,000 capital mo, gusto mo, hindi 100,000 kagad in just 1 week. kapag yung mga trader na pina-follow mo sa social media, kapag nagpo-post ng mga bulto-bultong cash, Ayan. red flag yun. Bakit? So yun yung aabangan kay Wanderer Trader. Yun. No? Biging available ba to in public or I think, sa trading? Yung loss, hindi yan kabaliktaran ng profit for me. Yung loss is parte ng proseso papunta dun sa profit mo. Palagi ko ito sinasabi sa mga students ko, you need to accept na losses are part of trading. Yo, what's up? It's me, Nico Mendoza. Nico Mendoza. Nico Mendoza. Nico Mendoza. Hey guys, what's up? Lifestyle Traders, Nico Mendoza po, your lifestyle trader. At kasama ko ngayon, ang kaibigan nating trader, si Wanderer. Trader. Yes, siya nga pala yung author ng The Basics of Wanderer Trading System. Isa siya sa naging top 1 ng mga brokerage sa crypto world sa buong mundo, no? So, ayan. So, in this video, magkukwentuhan lang kami. And maganda, makasama namin kayo kaya ni-record namin to while having coffee and some nachos with amazing view. Pag-usapan natin anything about trading. So if you have questions, pwede kang mag-comment sa baba kung anong, para masagot namin in the future kung ano man yan, magawa natin ng content. But for now, magkukwentuhan lang kami. Join us. Yes, join us. Cheers! Cheers. Okay, as Wanderer Trader, yung nga, mahilig ka nga rin mag-travel. Tapos ikaw ay swing trader and position trader. So ako naman, scalper, tapos day trade. So mas marami akong nagagawang trades, obviously, compare sa'yo. So ako, minsan na-feel ko, may mga araw na hindi ako nag-trade. Let's say, nasa pasyal din. Pero minsan, parang may pressure na parang kailangan ko na mag-trade kasi palabas yung pera, daming gastos. Ngayon, pagka ganun yung feeling ko or ganun yung motivation ko para mag-trade dahil lang kailangan ko na gumawa ng pera, doon madalas nangyayari yung sablay yung trades ko. Siguro, mali yung mindset ko, mali yung motivation ko. Nag-trade ako dahil sa pressure of kailangan ko nang gumawa ng pera. Ngayon, curious ako bilang swing trader or position na bihira lang din ang trades mo. Paano yung tumatakbo sa isip mo every time na kapag, let's say, malaki na yung gastos mo, pasok din ba sa isip mo yung kailangan ko na yata mag-trade kasi ang laki na nagastos ko? For me kasi, as a position trader, nakita ko yung niche ko doon. Accepted ko na yung reality na yung mga profitable trades ko na dadating lang siya mga 5 profitable trades per year. So, sobrang konti. Yung no? stop loss, sigurado marami yon. Okay. Pero yung mga 5 profitable trades na, kumbaga, game changer, yun yung malalaking profit. So yung income na yun, yung profit mo na yun, talagang kaya niya i-cover yung ilang buwan mo na hindi yan nag-trade, na nag-travel ka. Oo. Yun nga, nabanggit mo na rin yung pressured ka sa... Gano'n naman talaga eh, baga hindi mawawala yun na mapipressure ka mag-trade kasi gano'n naman tayo bilang lalaki, di ba? We are made to be, At maging money-making machine sa pamilya. money-making machine sa pamilya. Provider. Provide, di ba? Once na nakita mo naman yung mga journey mo as a trader, kung kailan ka profitable, kailan ka hindi, I think mababawasan na yung worry. Kasi kailangan alam mo rin kung ano yung mga moments na profitable ka, ano yung mga season. Of course, ito yung mga season na profitable ka, doon tayo mag-prepare ng medyo, alam mo na, magdagdag ng capital. And yung mga season naman na medyo majority is losing trades. Ganun talaga yun, may mga... So you're saying na yung sinasabi ko kanina na pressure, na kailangan kumuha ng pera, medyo na-handle mo na siya ngayon? Na-handle siya dahil sa experience. And nag-i-stick ka dun sa trading system mo. Nakikita mo kung saan mahina yung system mo, saan malakas. Doon sa malakas, kailangan ma-maximize mo yun.
para pag dumating yung mga losing season, prepared ka, di ba? Hindi naman kailangan mag-trade palagi. Bilang swing trader, position trader, araw-araw ko pa rin bang umisilip ng chart? Oo. Minsan, Kahit na wala kang actually, trade? binabawasan ko ng accurate. Kasi medyo Kahit hindi na wala na siya kang trade, healthy. Oo, kahit walang trade. Kasi parang pag-isip ko pa lang mata, cellphone kagad ang naisip ko eh. So, actually, ginagawa ko ng awareness din na huwag muna mag-cellphone talaga. Dasal muna talaga. Pinapractice ko. Pero once nag-trade ka lang, hindi na mawawala yung pag-check talaga ng chart. Once kahit maya-maya, ganyan. Parang matic na yun no? Nasa dugo mo na yun since ang tagal mo nang ginagawa yan. Naka-install na talaga sa sistema mo eh. Uy, lumipad pala. Okay, naman akong trade ngayon eh. Well, sayang. Pero maghihinayang ka pa rin. Oo, sayang. Sayang. Sabi na eh, nilipad eh. Sabi na, Let's talk about yung mga nagtatanong kung kailan ba ang best time na mag full time sa trading. May mga ganyan kasi din ako mga followers and students na nagtatanong sa akin. Iba kasi yung istorya ko eh. Oo. Kasi hindi naman ako nag-work talaga as empleyado. So nagtatanong, bakit ako nag full time? Ang sagot ko lang, ito lang talaga gagawin ko eh. Oo. Kasi from being a networker, nag-transition ako to trader. So, alam ko na yung may yung adjustment hindi gaano kasi nga full-time akong networker noon eh. So ikaw bilang empleyado ka before, di ba? Empleyado ko before na kumikita naman na tama. Oo. Tapos ano yung parang deciding factor mo na okay, resign na ako, full-time na ako sa trading. Kasi parang ang alam ko since then nung nag-resign ka, wala ka na ibang ginawang pagkakakitaan kundi ang trading, tama ba? Full-time trader na talaga. Ano yung nagpa-decide sa'yo na mag full-time? Actually, nung nagtatrabaho pa ako for almost 7 years, kahit siguro mga 2 years, 3 years na ako nagtatrabaho. Sabi ko, pag nag-resign ako, hindi dahil para maghanap pa ng ibang trabaho. Alam ko na sa sarili ko nung mga panahon na hindi ako made para maging employee forever. Siguro mga 22, 23 years old ako. Hinahanap ko rin yung lugar ko pagdating sa business and investment. So naging networker din ako. So ang dami rin ako tinry na iba't ibang business and investment. So yun nga, nag-fail din naman. Ang nahanap ko talaga yung sarili ko pagdating sa trading. So in terms of that, yun nga, nag-resign. Paano ko nasabing mag-resign na ako? Yung tipong yung kinikita ko sa trading, kaya na nga i-cover yung at least 1 year to 2 years na expenses ko. Yun, number 1 yung kailangan mo i-consider is first, emergency fund for your basic needs. Second, siguro, yun nga, meron ka dapat at least profitable trading system na kung magre-resign ka. Tingin mo bro, nakailang strategy hopping ka bago mo nakuha yung sarili mong timpla? Sabi naman tayo dyan na beginner dadaan dyan kasi hinahanap yung sarili mo eh. Hinahanap yung personality mo sa trader eh. So yung system hopping, normal yan. So huwag kayong normal yan. Ang ginagandahan kasi dyan, okay lang mag-system hopping pero kunin mo yung effective sa inyo. So kunyari may ginamit yung system 1, System 2, System 3, hanapin nyo yung mga common denominator na pwedeng effective sa inyo. Remove nyo yung hindi. Hanggang sa makapag-create kayo ng sariling inyo. Marami kasi ako nakilala na ang bilis nilang magpalipat-lipat ng strategy. Meron pa nga dyan na ang dami nang in-enrollan ng mga paid courses, no? Pero in the end, pag iba-backtest niya ng 1 to 10 trades, tapos lipat na. Masasabi niya na agad na parang this is not for me, itong strategy na to. I think hindi ko nakikita kung ano yung tinitignan ng mas malalim pa yung system na yun anymore. At the same time siguro hindi mo nakikita yung vision ng gumawa ng system na yun. Pwedeng yung vision ng trading system na yun is para sa position trader. Tama. Day trader ka. Mismo. So hindi mo naman pwedeng sisiraan mo yun dahil hindi lang effective sa'yo. So, kailangan makita mo yung point of view ng
gumawa ng system na yon, bago mo ma-realize na hindi siya para sa'yo. Tama. Pero at the same time, meron ka matutunan. Kasi marami na rin naman ako inattenda na mga seminar. Hindi naman yung system itself yung kailangan mo tignan eh. Kailangan makita mo kung para kanino yung system na yun. Kung para sa'yo ba yun, ginawa. Pasok ba siya sa personality mo? So isa yun sa mga kailangan i-consider kapag gagawa ka ng sarili mong trading system. Ikaw ba, dumating ka doon sa level na gusto mong kumita ng malaki agad? Minamadali mo yung trades mo? Oo. Siguro mga first 2 years, 3 years, normal yun eh. Gusto mo yung, for example, 10,000 lang, 10,000 capital mo, gusto mo, hindi 100,000 kagad in just 1 week, 1 month, ganyan. But ang nangyayari, kabaliktaran. Malolos ka, masisiro ka, masusunog ka talaga. Nangyayari kasi sa social media ngayon, no? Ang dami ding mga content creator or influencers na kung makabomba ng profit nila. Although, syempre, nag-share din naman tayo ng profit. Pero, yung iba kasi parang masyadong OA. Ang disadvantage lang nun is yung mga new followers or yung mga gustong pumasok pa lang sa mundo ng pagte-trade, nagkaaroon ng maling expectation. Kaya kapag sumalang na sila sa totoong pagte-trade, nadi-disappoint. Tapos yung disappointment na yon nagli-lead to yung parang magki-quit na lang sila or hindi nila ma-handle yung stress, nade-depress pa nga yung iba. I know someone of Forex din. Nag-suicide siya after niya nag-loan sa isang bangko ng milyones. Yun ang maling-mali, no? Tapos na-loss niya yung account niya, nasunog. Tapos ngayon hindi na siya makabayad sa bangko. Nag-suicide na lang siya sa sobrang depression. Huwag kang pagkapas sa sugal, huwag kang mangungutang. Sa trading, mas lalong kung wala kang pera, gawa ka ng ibang way para magkaroon ng pera. Hindi sagot yung paglo-loan, pangungutang sa ibang tao para makapag-trade ka at hoping na mapalago mo yun para mababayaran mo agad yung utang. Paano pag hindi? Sa success, ang kabaliktaran ng success, hindi naman failure eh. Failure, parte yan ng proseso papunta dun sa success. Sa trading, yung loss, hindi yan kabaliktaran ng profit for me. Yung loss is parte ng proseso papunta dun sa profit mo. Palagi ko ito sinasabi sa mga students ko, you need to accept na losses are part of trading. Yung iba kasi iniiwasan eh. I mean, wala namang may gustong matalo. But you need to accept na matatalo ka. Yung fear of losing kasi yung nag-i-stop ng progress sa trading. So, accept the reality na yung progress may kasama siyang losses. Tama. Ako, hirap din ako dyan dati. Ayokong matalo. Mahirap i-accept din sa umpisa eh. Lalo na kung ikaw yung tipo na may mga nakilala ko, mga high achiever sa buhay. Yan, yung mga matataas let's say, mga matataas ang posisyon sa trabaho, achiever in life. Tapos nung pumasok sa trading, nakikita na natatalo yung pera nila, nasasaktan yung ego. Ba't ganun? Sa labas, ang galing-galing ko. Ba't dito parang wala akong kwenta? So ako, nung time na yun, may ganyan din ako, nahirapan ako. Ba't dito parang hindi ako magaling? Sa labas, ang galing-galing ko. Hindi ko matanggap. Pero nung time na na-accept ko na sa sarili ko na there will be days, there will be weeks na talo talaga. But ang importante, hindi sunog yung account. Pwede ka makakabawi next week, next month. Maka-break even hanggang sa maging profit ulit. Ang nangyayari kasi sa mga newbie or sa mga kaibigan natin trader, pag natalo, gusto mabawi agad maya-maya. O kaya bukas, doon nangyayari yung revenge trading. Na-experience mo ba yun? Oo naman. Yung ang laki na ng talo mo ngayong umaga, gusto mong bawiin mamayang gabi, tapos ayaw pa rin ng market, ayaw kang bigyan ng market, hindi mo tatantan hanggang madaling araw. Ano yan eh, parang journey yan eh. Yung journey ng pagkatalo mo, parang darating na lang yung, magugot ka na lang, unconsciously, sumuko ka na. Buhay pa yung account mo, pero sumuko ka na. Ang laki na ng drawdown mo, so, wala na to. So ang gagawin mo, magre-enter ka ng mas malaki yung i-trade mo hanggang sa masunog na lang kasi sumuko ka na eh. Whereas, nung time yan, meron ka naman pagkakataon na i-cut loss muna. Tanggapin mo yung pagkatalo, pahinga ka, clear your mind,
Isa to sa natutunan ko kay Wanderer eh. Pagka emotional ka, kailangan mo muna magpahinga at bantayan yung sarili mo. Kailangan neutral yung emotions mo. At pagka neutral ka na, yun na yung parang magandang time na subukan mo ulit. Problema kasi kapag galing ka sa malaking talo, na hurt yung emotions mo. Pag bumalik ka kagad sa trading, nandun yung pressure ng kailangan mo makabawi agad. Yun kasi yung mahirap kumita eh. Yung may iniisip na may binabawi. Kahit nasa winning side ka rin naman, kailangan mo pa rin bumalik sa neutral state of mind pa rin. Kasi dyan naman papasok yung over-trading, mindless trading, kasi mataas ego mo eh. Lagi kang panalo. So ang mangyayari, magkakaroon ka ng maraming reckless trading dahil sa mga past na panalo mo. So ang mangyayari, mapupunta ka naman dito sa revenge trading ulit. So hanggang hindi mo na yung neutral yung mindset mo pagdating sa trading, paulit-ulit lang yung flow na malolos ka. So kailangan pala, ingat din tayo sa mga pina-follow natin sa social media. Yan, oo. Ako para sa akin, kasi marami din nag-a-add sa akin ng mga Facebook na mga traders. So pag tinitignan ko yung profile, kapag puro profit ang pinupost, hindi ko ina-accept or hindi ko pina-follow back. Kasi for me, if you really want to give value sa tao, value ang ibigay. Hindi yung puro okay mag-post ng results pero hindi yung results na puro profit lang, di ba? Ako, ang nagustuhan ko rin kay Wanderer is parang same kami ng style sa social media. Results, pero alam mo yun, yung quality of life ang content. Ito rin yung prinsipyo ko sa buhay when it comes to business. I-follow mo yung tao o yung leader na yung lifestyle niya, yun yung gusto kong maging lifestyle. Tama. Pagka susunod dun sa taong puro advice pero hindi mo nakikita yung lifestyle na gusto mo. Kasi for example, kung gusto mong maging doktor, humingi ka ng advice or magtanong ka sa mga nagdo-doktor, nagka-practice ng medicine. Hindi yung student pa lang tapos or hindi nakapasa or nasa ibang industry. So, ganoon din sa trading, no? Marami mga influencers na legit talaga, na mga galing talaga, no? Just make sure na tama yung pina-follow ninyo at hindi lang pure hype na palaging profit pinapakita pero hindi nagpapakita ng talo. Hindi genuine yung ganun eh. So, let's talk about scam. Kasi ang dami nagsisipaglabasan ng mga scam. Forex, crypto, lahat yan legit eh. Parang sa networking. Ang networking naman legit eh. Nagiging scam siya dahil may mga taong umaabuso ng industry o ng platform. Anong ma-advise mo sa mga nanonood sa atin? Kung ano yung mga red flags na dapat may spatan nila? Let's talk about yung mga scam na nangyayari sa crypto. Yun muna. Ito yung number one na tingnan nila kapag ikaw yung unang chinat. For example, tama. Marami na tayong poster ngayon. Tama. Lahat ng followers ko, ina-add nila or i-chat nila. So, never po tayo mag-chat niyan or anything na manghihingi ng investment. Pagdating kasi sa crypto trading, there's no such thing as magpapa-invest. For me personally, so hindi tayo mahihingi ng pera para magpa-invest. So yun. Kapag ang isang tao nanghingi ng investment ay nagbigay ng certain income, let's say 5%, may guaranteed yan. Pag nagbigay sila ng guaranteed income, ano na yan, stay away na kayo kagad yan. Kasi there's no such thing, kahit malaki kinikita ng mga traders, there's no such thing as guaranteed income eh. Yes, sakto. Diba? So pagdagdag natin, pag una kang minessage, for example ng poster nila, poster namin, tignan mo yung grammar. Oo. Yung iba na naka-Google Translate eh. Oo, yung sabi ko yung kumita sa pangangalakal si Wanderer. Oo. Yung Tagalog nila trading, nangangalakal. Yun, scam agad yun. Oo. Isa pang red flag. Kapag yung mga trader na pina-follow mo sa social media, kapag nagpo-post ng mga bulto-bultong cash, Ayan. red flag yun. Bakit? Traders tayo, di ba? Asan ba yung pera natin?
Oh. Di ba? Nasa bangko, nasa broker. Pag nag-withdraw ka ba, ibibigay sa'yo ng broker yung pera mo ng cash? Mm. Hindi, di ba? Pero saan galing yung bulto-bulto cash? Mm. Most likely sa mga investors nila yun na inabot ng cash. Wala namang ganun sa trading eh. Oo. So make sure yung pina-follow ninyo, sana hindi sila ganun. No? Kasi marami akong kilala ng mga influencers din. Hindi ko naman sila nakikitaan ng mga bulto-bultong cash eh. Di ba? Tsaka dapat, yung pera mo, nasa account mo. Oo. Hindi sa account ng kausap mo. Although may mga legit naman ng mga account management ang tawag dun, di ba? Mga legitimate. May mga legitimate naman na gano'n, but make sure may contract. May contract naman. Pero at least yung mga followers natin, matatalino na yan. Alam na nila yung scam at hindi. Oo. Ang problema kasi, kapag kayong mga papasok pa lang sa mundo ng trading, Oo. sila usually yung mga nadadali. How do you see yourself like 5 years, 10 years from now with regards to trading? Nakikita ko para naman yung sarili ko as a trader. But of course, since 5 years from now, I think family man na ako. Yes. Marami na tayong Anak. pinagkakabalan sa buhay. Currently, nag-i-invest ako sa trading bot. Yun. What I mean is, nag-hire ako ng tao na gagawa ng trading bot para sa akin using my own ideas, of course, para pag dumating man yung time na hindi na ganun ka-sharp yung memories natin, yung decision making natin. Merong bot na mag-trade para sa akin. Kumbaga, gusto mong i-automate yung sarili mo. I-automate ko na yung sarili ko. Pero at least sa trading bot, yun yung magiging empleyado natin pagdating ng panahon. Tama. Kung ano yung alam mo, alam din ng bot. Oo. Diba? Pero ang kagandahan, ang kagandahan ng bot, walang emotions. Oo. So yun yung aabangan kay Wonder Trader. Yun. No? So yung bot na yan, paano kung gagamit yan? para ma-leverage kita. Magiging available ba to in public or I think merong copy trading kasi okay? sa isang platform. Mhm. So hindi ko na muna sasabihin yung broker. Mhm. Pero yan, pwede silang mag-copy trade doon kapag nilabas ko na. But at the same time, right now kasi Under development pa, no? under development and nasa testing stage pa rin. Okay. Kumbaga hindi pa siya 100% approved. Siguro na currently nasa around 30 to 40% pa lang yung progress. Mhm. Definitely aabangan niya ng mga Yes. followers mo, no? Tingnan At natin. syempre mga followers ko rin. Given at a trivia, no? Sa robot kasi, ito yung tinatawag na EA. Oo. Sa Forex trading, tinatawag itong EA, Expert Advisor. Yung ginagawa ni Wonder Trader is yung mismong strategy niya or parang siya mismo yung mismong strategy niya gusto niyang i-translate into a trading bot. Yes. Ang tawag doon actually is AI. Yeah, AI na siya. Oo, hindi siya EA. Oo. Recently ko lang din na-discover na magkaiba pala yun. EA, may mga robot na ito yung mga binibenta sa merkado Oo. na halos isa ang strategy, iba-iba lang yung mga pangalan. Ngayon yung AI, kapag yung sarili yung strategy, ang in-translate mo into a software, yun yung AI. Parang human, di ba yung AI parang human mind? Oo. So yun pala yung difference no. Ang pinaka na gusto ko sinabi mo, yung ito na yung magiging empleyado mo. Yun. Tama, ano? Ganda. Ako naman, ang next na gagawin ko sa trading is yung copy trading. Kasi naging available na siya sa platform. And nakita ko rin, no, ang kagandahan ng copy trading is meron kang opportunity na makopya yung mga pina-follow mo mga trader. For example, ikaw, pa-follow kita, ikakopy ko yung account mo. Nang hindi ko alam kung ano yung trading strategy mo. So, maganda to sa mga beginners na nag-aaral pa lang. Kasi they can make money na habang nag-aaral with the help of yung copy trading. So ako, yun yung next na plan ko para din tulong din sa mga students ko na bagong pasok pa lang sa trading na hindi pa nila kayang i-risk yung totoong pera nila. Kasi yung parang struggle sa mga beginners, gustong kumita agad, pero hindi pa ganun ka-confident or karunong. Ang ginagawa, sumasalang agad sa live trading. So, anong nangyayari? Instead of trading, anong nangyayari? Sugal. So, yun nga. No? So, without enough knowledge pa,
sa trading, nag-all in ka agad, mga ganyan. So, parang nagiging sugal talaga. Tama. So, yun. ako as a coach, as an educator din ng trading, frustrate ako kapag may nababalitaan ako na new trader, bago nag-aaral ng trading, na nalolos ng yung mga tinatawag kong unnecessary losses. Kasi ito yung mga losses na dapat hindi nangyari kung meron kang stop loss. Hindi nangyayari kung dapat nag-cut loss ka. Pero dahil sa kulang pa sa experience and knowledge, natatalo ng malaki. Kaya naisip ko rin na gawin yung copy trade. Hindi ko siya gagawin na in 1 week gagawin kong 100% yung pera. Hindi ganoon, di ba? hindi tayong hype ng ganoon. Kumbaga, ang goal ng copy trading na gagawin ko is magkaroon ng passive income, especially mga newbie, pero not promising na masyadong malaki yung returns kasi yung mga kaibigan natin ang expected gusto agad ng yumaman agad by just copying, di ba? So conservative trades, conservative. Para lang makatulong sa mga kaibigan natin na nagsisimula, para kapag marunong na sila, they can do their own trading na rin. Pero at least hindi sila nabobokya, di Kasi ba? kailangan din nila maalala na kapag mataas yung reward, malaki rin yung risk. So, don't focus too much on reward. Focus on the risk. So, Tama. as long as nakokontrol nyo yung risk, yung reward, continuous naman yung tataas. But slowly but surely. Tama.